Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay i-click nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. I-click nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Fairy tale come true para sa maraming kababaihan ang makilala at makatuluyan ang kanilang dream guy. Sa edad na 15 ay tila natagpuan na ni Caroline ang kanyang Prince Charming nang magsalubong ang kanilang landas ng isang 27-year-old na piloto. Nakuha ng binata ang puso ni Caroline nang paliparin nito ang kanyang helicopter sa ibabaw ng paaralan bilang pagpapamalas ng kanyang paghanga at nararamdaman sa dalaga. Ang nakakakilig at mala-fairy tale na love story ay naging happy ending nang sila ay ikinasal. Subalit unang yugto pa lang ito ng kanilang relasyon. Ang inakala ng lahat na happy ending na fairy tale ay hindi pa pala tapos dahil ang tunay na katapusan ng storya ay mauuwi sa malagim na trahedya. Noong May 11, 2021, ang oras ay 4:30 ng umaga, ang lalaking nagngangalang Babis ay biglang nagising dahil sa komosyon sa bahay na inuupahan nila. Tatlong mga lalaki ang nanloob sa kanilang bahay. Hindi niya mamukhaan ng mga ito dahil nakatulukbong ng hood ang kanilang mga ulo. Hindi rin niya nagawang manlaban dahil armado ang mga lalaki. Mabilis nilang itinali si Babis, tinakban nila ang kanyang mga mata at bibig gamit ang duct tape. Sumunod ay kinausap ng mga lalaki ang 19-year-old na si Caroline. Si Caroline ay ang asawa ni Babis. Nasa loob din ng kwarto ang kanilang 11 months na sanggol. Paulit-ulit na tinanong ng mga lalaki si Caroline kung nasaan na ang mga pera. Ang inakala ni Caroline na pagnanakaw lamang ay siya rin palang tutuldok sa kanyang buhay. Si Caroline Crouch ay isang British Filipina na ipinanganak sa Athens, Greece noong July 12, 2001. Ang kanyang ama ay isang retired engineer na si David Crouch. Ang kanyang ina naman ay si Susan de la Costa. Nang siya ay 8 years old pa lamang, nabighani ang kanyang mga magulang sa magandang view ng tabing dagat sa island of Alonisos. Dahil dito ay lumipat at doon na nanirahan ng kanyang pamilya. Bilang isang batang lumaki malapit sa beach, kinahiligan at naging libangan ni Caroline ng swimming at scuba diving. Sa isang Good Friday parade noong taong 2017, nakilala niya ang isang helicopter pilot na si Babis Anagnostopoulos. Noong panahong yon, si Caroline ay 15 years old. Makalipas ang 3 taon, ikinasal ang dalawa sa Portugal noong July 15, 2019. Ilang araw bago mangyari ang trahedya, ang mag-asawang Babis at Caroline ay bumili ng lupa para patayuan ng kanilang dream house. Dito nila balak manirahan kasama ang kanilang anak na babae na sanggol pa lamang noong panahong yon. Para mapabilis ang pagbili ng lupa, ginamit ni Caroline ng 50,000 euros na regalo ng kanyang mga magulang. Ang mag-asawa ay may naitabing 10,000 euros na nakatago sa loob ng inuupahan nilang bahay. Gagamitin nila ang pera para sa construction ng kanilang dream house. Noong mga panahong yon sa Greece ay hindi masyadong naglalagay ng pera ang mga tao sa bangko dahil sa sunod-sunod na bankruptcy. Kaya naman karamihan ay tinatago na lamang kanilang mga pera sa loob ng kanilang bahay. Malamang ay ito rin ang dahilan kung bakit minabuti ng mag-asawa na sa bahay na lamang itago ang malaking halaga. Ang hindi nila inaasahan ay magiging bitsa pa ito ng kanilang mga buhay. Noong May 11, 2021, nabalot ng takot ang tinutuluyang bahay ni Babis at Caroline nang pasukin sila ng 3 mga armadong kalalakihan. Para matapos na ang kanilang kalbaryo at maisalba ang pamilya sa kapahamakan, itinuro ni Babis kung saan nakatago ang pera. Isang lugar sa bahay na hindi inaasahan ng kahit sino na may nakatagong malaking halaga. Binuksan ng mga magnanakaw ang kahon ng Monopoly board game at kinuha lahat ng pera na gagamitin sana ng mag-asawa sa pagpapagawa ng kanilang dream house. Subalit hindi pa nakontento ang mga magnanakaw. Inisa-isa nila ang bawat kwarto sa bahay para limasin ang mga alahas at iba pang mga mamahaling kagamitan. Pilit pang ipinapalabas sa kanila ang iba pang mga pera ngunit sadyang naibigay na nilang mag-asawa ang lahat ng mayroon sila.
Walang magawa si Babis dahil wala siyang laban sa mga armadong lalaki, kaya nakiusap na lamang siya na wag silang saktan. Subalit itinali at tinakban nila ang mga mata at bibig ni Babis. Naririnig niyang tumitili ang kanyang asawa habang pinagbabantaan ng mga lalaki ang buhay ng kanilang anak. Tinangka ni Babis na kumawala para humingi ng saklolo, subalit mahigpit ang lubid na nakapulupot sa kanyang leeg dahilan para tuluyan na siyang mawalan ng malay. Nang muli siyang magkaroon ng malay, hindi na niya naririnig ang mga magnanakaw, kaya malamang ay nakaalis na ang mga ito. Ang tanging ingay na lamang na kanyang naririnig ay ang pag-iyak ng kanilang anak na sanggol. Muling sinubukan ni Babis na makawala sa pagkakagapos. Makalipas sa mahigit 30 minutes ay nagawa niyang makalapit sa kanyang mobile phone. Dahil nakatali pa ang kanyang mga kamay sa likod, denial niya ang emergency services gamit ang kanyang ilong. Agad sinabi ni Babis ang kanilang sitwasyon at nagpatawag ng ambulansya sa kanilang address. Dahil nakatapal pa rin ng duct tape ang kanyang bibig, hindi gaanong malinaw ang mga sinasabi ni Babis. Nakarating ang saklolo sa bahay ng mag-asawa bandang 6:00 ng umaga, subalit tila huli na ang lahat. Pagpasok nila sa bahay, tumambad ang napakagulong bahay na parang dinaanan ng bagyo. Ang mga kagamitan sa sala at kusina ay pinagsisira ng mga salarin. Ang mga drawer at cabinet ay nakabukas at halatang hinalughog. Nagkalat ang mga gamit mula sa mga aparador. Natagpuan din nila ang kahon ng Monopoly game kung saan nakatago ang pera na tinangay ng mga magnanakaw. Ang security camera sa sala ay binaklas at wala ng memory card. Ang alagang husky ni Caroline ay nakabitin sa hagdanan at wala ng buhay. Namatay ito sa pagkakasakal sa sarili niyang tali. Sa kwarto nakita nila sa sahig si Babis na nakatakip ng duct tape ang mga mata at bibig. Nakatali ang kanyang mga kamay sa likod, pati na ang kanyang mga paa. Sa kama natagpuan nila si Caroline na nakadapa. Sa tabi niya ay ang kanilang anak na sanggol. Bagamat umiiyak at tila nang hihingi ng atensyon sa kanyang ina, ang sanggol ay ligtas at hindi nasaktan. Sa kasamaang palad, ang 20-year-old na si Caroline na siyang ilaw ng tahanan ay natagpuang wala ng buhay. Napansin ng mga rumisponde ang maputla niyang kulay. Natukoy nila na si Caroline ay pinatay. Nang alisin si Bobby sa pagkakagapos ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Wala na ang babaeng minahal niya sa loob ng 5 taon. In-interview ng mga officer si Bobby para sa buong detalye ng mga naganap ng gabing yon. Base sa kanyang salaysay, natukoy ng mga pulis na 4 ang mga lalaking pumunta sa bahay ng mag-asawa. 3 sa kanila ay sumugod sa loob habang ang pang-4 ay nagbabantay sa labas. Nabuo nila ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari base sa mga sinabi ni Babis at mga natagpuang ebidensya. Una ay dumaan ng mga salarin sa likod ng bahay kung saan malupa ang daan para matunton ang pinto sa likod. Hindi nila nagawang sirain ang kandado ng pinto kaya naghanap sila ng iba pang paraan. Nakita nila ang basement window kaya sinira nila ang security pins nito at doon sila dumaan papasok ng bahay. Nang makapasok ay nakita nila si Roxy na siyang alagang husky ni Caroline. Tinapos nila ito gamit ang leash ng aso. Matapos ay tinunto nila ang kwarto ni Babis at Caroline. Doon ay nakita nilang natutulog ang mag-asawa. Hinalughog nila ang buong bahay at sinira ang ilang mga gamit at pati nito. Kinuha nila ang pera mula sa kahon ng Monopoly at bago umalis, tinapos nila ang buhay ni Caroline sa pamamagitan ng unan. Dahil nawala ng malay si Babis, posibleng inakala ng mga magnanakaw na namatay na rin siya kaya tuluyan na silang umalis. Kalaunan ay napag-alaman na hindi mabilis ang pagkamatay ni Caroline. Nakaranas siya ng pananakit na tumagal ng higit 5 minuto. Nakitaan siya ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan, senyales na siya ay nanlaban. Nakitaan din ng injury ang kanyang labi at dila na posibleng nagmula sa matalim na bagay. Wala silang nakitang senyales na ginalaw si Caroline. Bagamat hinalughog at nag-iwan na matinding sira sa bahay ang mga salarin, wala silang naiwang ebidensya na makakatulong sa mga otoridad na matukoy ang kanilang mga identity, maliban na lamang sa isang hood na natanggal at naiwan ng isa sa kanila. Nabanggit ni Babis na natanggal ang hood habang nanlalaban siya sa mga lalaki.
Dahil dito ay naaninag niya ang mukha ng isa sa kanila. Isang sketch ang nabuo base sa inilarawan ni Babis. Ang lalaki ay matangkad, overweight at kaitiman. Nakita rin niya na 2 baril ang dala ng mga lalaki, isang black pistol at isang silver coat. Tumaka sa mga salarin tangayang perang nagkakahalaga ng 10,000 euros at mga alahas na nagkakahalaga ng 20,000 euros. Hinala ng mga pulis ay mga profesional ang nanloob sa pamilya. Minatyagan muna nila ang pamilya at naghintay ng tamang tiyempo sa kanilang pag-atake. Inilarawan nila ang krimen bilang brutal at bayolente na isinagawa ng mga taong walang emosyon at may antisocial personality. Sa pagsiwalat ng mga detalye mula sa otoridad, marami ang mga naglabasang haka-haka. Isang katanungan na naglalaro sa isipan ng lahat, kung ang motibo ng mga salarin ay pera, bakit kailangan pa nilang pumatay? Isa sa mga haka-haka ay lulong ang mga salarin sa pinagbabawal na gamot kaya hindi nila nakontrol ang kanilang sarili. Posible din daw na nakita sila ni Caroline o kakilala niya ang mga ito. Dahil si Caroline ay isang black belter, maaaring nilabanan niya ang mga lalaki kaya kinailangan na siyang tapusin ng mga ito. Posible rin na ang pagdili ng malakas ni Caroline matapos pagbantaan ng kanyang anak ang nag-trigger sa mga salarin para siya ay tapusin. Ang lahat ng mga ito ay haka-haka lamang, pero isang bagay ang sinigurado ng mga investigador. Ang ginawang pag-atake sa pamilya ay pinagplanuhan dahil alam ng mga salarin na ang pamilya ay may tinatagong pera sa kanilang bahay. Tinanong ng mga otoridad si Babis tungkol sa mga kakilala ni Caroline. Naniniwala silang isa sa kanilang mga kakilala ang posibleng nagbigay ng tip sa mga salarin. Siniyasat din ng mga pulis ang mga CCTV footage sa bahay at mga establishment malapit sa kanilang tahanan. Sa isang footage, nakita ang itim na sasakyan at isang motor na iniikutan ng bahay umaga bago mangyari ang krimen. Ang labi ni Caroline ay inilibing 3 araw makalipas ang kanyang pagpanaw. Nakahimlay ang kanyang labi sa Greek island of Alonissos kung saan ang kanyang mga magulang ay na-in-love at kung saan rin siya lumaki. Nagbigay ng tribute si Babis sa pumanaw niyang asawa. Sinabi niya na napakaswerte niyang lalaki dahil nakilala at minahal siya ni Caroline. Higit sa lahat ay siya ang naging ina ng kanilang anak. Sinabi niyang si Caroline ang nagbibigay saya sa kanyang buhay at lagi niyang mararamdaman ang presensya ng kanyang asawa sa pamamagitan ng kanilang anak. Kasabay ng araw ng libing, isang sasakyan ang pinara ng mga otoridad sa bandang Northeast Greece. Sa loob ng sasakyan ay ang lalaking 36 years old na isang Georgian national. Ang lalaki ay papunta sa Bulgarian border. Pinakita niya ang kanyang passport pero natukoy ng mga otoridad na ito ay peke. Napag-alaman ang lalaking ito na hindi pinangalanan ay isang mapanganib na kriminal. Siya ay wanted sa 12 panloloob sa iba't ibang lugar sa Athens sa nakaraang 6 na buwan. 3 sa mga ito ay nangyari sa komunidad kung saan nakatira sina Babis at Caroline. Kaya naman suspecha ng mga otoridad ay may kinalaman rin siya sa panloloob sa bahay ng mag-asawa. Isa sa mga panloloob na ginawa nila ay noong December kung saan siya at ang 3 pa niyang kasama ay dumaan sa bintana sa likod ng bahay tulad ng ginawang panloloob sa bahay nila Babis. Ang babae sa loob ng bahay ay kinaladkad at pinagbantaan ang buhay. Sumunod na pag-atake ng grupo ay noong March, 2 buwan bago nangyari ang kina Babis at Caroline. Doon ay iginapos nila ang mga tao sa loob ng bahay, kabilang ang mag-asawang matanda at ang kanilang cleaner. Nilimas nila ang mga pera at mamahaling kagamitan sa bahay. Malaki ang pagkakaparehas ng kanilang paraan sa paraan ng mga nanloob kina Babis at Caroline kaya naman malaki ang possibility na sila din ang mga salarin sa naturang insidente. Malaki rin ang pagkakahawig ng lalaki sa nabuong sketch base sa inilarawan ni Babis. Dahil dito ay inaresto siya at sumailalim sa interrogation sa loob ng 4 na araw. Paulit-ulit siyang tinanong ng mga otoridad tungkol sa panloloob at pagpatay kay Caroline subalit walang pag-amin mula sa suspect. Humantong sa pisikal ang pagtatanong pero pinanindigan niyang wala siyang kinalaman at hindi siya pamilyar kay Caroline. Hindi naging matagumpay ang interrogation at hindi rin sapat ang mga ebidensya para maiugnay ang suspect sa krimen.
Sa huli ay naging malinaw na ang suspect ay walang kinalaman sa krimen. Na-clear ang pangalan ng lalaki sa pagkakasangkot sa pagnanakaw at pagpatay kay Caroline. Ang 3 police officers ay na-demote dahil sa pagkakamaling ito. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, tinutukan naman ng mga pulis ang isang Albanian organized crime group. Una ay may 100 pangalan sila sa listahan at matapos masala ang impormasyon ng bawat isa sa kanila ay napababa nila sa 10 ang mga ito. Ang 10 mga pangalan ay kabilang sa listahan ng mga kriminal na tinatawag na Red List. Ipinakita nila kay Babis ang mga mugshots ng bawat isa sa kanila, subalit di na isiniwalat ng mga pulis ang kinahinatnan nito. Ang publiko ay nawawala na ng pasensya dahil sa tagal ng pag-usad ng kaso. Hindi sapat ang mga detalye at ebidensya sa puntong kahit malaki ang reward ay wala pa ring makapagbigay ng impormasyon. Lubos na nangangamba ang mga residente ng Athens dahil walang nakakaalam kung kailan at sino ang susunod na bibiktimahin ng mga kriminal. Ayon sa mga media reports, sinasabi ng mga eksperto na hindi ito pangkaraniwang kaso. Walang mga DNA o fingerprints na nakuha sa crime scene. Bagamat hindi pa nare-resolba ang kaso, lubos pa rin ang pasasalamat ng pamilya ni Caroline sa patuloy na pagkilos ng mga otoridad para mabigyan ng hustisya ang kanilang mahal sa buhay. Patuloy naman si Bobby sa paglabas sa media para mapanatiling buhay ang kaso ni Caroline. Active din siya sa pagsagot sa mga tanong sa social media at nagpapasalamat sa lahat ng suportang ipinapakita sa kanila ng mga tao. Pagsapit ng June 17, 37 days makalipas ang trahedyang sinapit ni Caroline, nagkaroon ng breakthrough ang kaso. Sa araw na yon, isang memorial service ang idinaraos sa Alonisos. Napansin ng mga nakikiramay ang presensya ng isang detective. Hinintay ng mga investigador na matapos ang event, sumunod ay nilapitan nila si Babis para isama siya patungong Athens. Mayroong bagong impormasyong natanggap ang mga otoridad kaya pinakiusapan nila si Babis na sumama para i-identify ang isang tao. Bagamat limitado lamang ang detalyeng natanggap, sumama pa rin si Babis para muling makipagtulungan sa mga otoridad. Sa pagkakataong ito ay marami-rami na ang nakuhang lead ng mga investigador. Maingat din nilang pinag-aralan ang mga pangunahing detalye noong gabi na nangyari ang trahedya. Napagtanto nila na marami sa mga naunang detalye ang hindi nagtutugma-tugma. Sa unang salaysay ni Babis, sinabi niyang pumasok ang mga salarin sa bintana ng basement. Subalit masyado itong maliit para magkasya ang katawan ng lalaking inilarawan niya. Imposibleng dito pumasok ang mga magnanakaw. Sinabi rin niya na pinagsisira ng mga lalaki ang bahay pero ayon sa mga kapitbahay ay wala silang narinig na ingay ng gabing yon maliban lamang sa tahol ng aso. Maging ang iyak ng sanggol ay di nila narinig. Walang mga fingerprints, DNA o ano pa mang bakas ng mga lalaking nanloob sa kanilang bahay. Isang tanong din ang nangingibabaw, bakit si Babis lang ang iginapos ng mga salarin at pinili pa nilang makipagpambuno sa isang babae? Ang CCTV na ayon kay Babis ay tinanggalan ng memory card ng mga salarin ay kahina-hinala rin. Nadiskubre ng mga investigador na 1:20 AM pa lamang ay tinanggal na ang memory card. Masyado itong maaga ikumpara sa oras ng pagdating ng mga magnanakaw. Sa data na nakuha sa smartwatch na suot ni Caroline, 3:58 AM ay natutulog pa siya ayon sa pulse reading nito. Pero pagpatak ng 4:05 AM, tumaas ng 50% ang kanyang pulso, indikasyon ng matinding physical at mental stress. Pagsapit ng 4:11 ay huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang oras na ito ay mas maaga rin ikumpara sa oras ng pagpatay na sinabi ni Babis sa kanyang salaysay. Maging si Babis ay mayroong fitness app sa kanyang smartphone. Ayon sa na-retrieve na data, na-detect sa app na patuloy ang paglalakad at pagkilos niya sa iba't ibang lokasyon sa bahay sa oras na sinabi niyang iginapo siya ng mga salarin. Sinubukan rin ng mga pulis na ipa-reenact ang paraan ng pagdial ni Babis sa cellphone habang siya ay nakagapo, subalit wala ni isa ang nakagawa nito. Napag-alaman ng mga investigador na nagtangka si Caroline na mag-book ng hotel para sa sarili kasama ang kanyang anak noong gabi kung kailan siya pinatay.
Isang text message din ang pinadala niya sa kaibigan na nagsasabing iiwanan na niya si Babis. Paano humantong sa masalimuot na hiwalayan ng dati mala fairy tale na love story? Nagpropose si Babis kay Caroline makalipas ang 1.5 taon simula na maging magkasintahan sila. Wala pa sa tamang edad si Caroline ng panahong yon, pero makalipas lang ang 3 araw ay ang 18th birthday ng dalaga. Ikinasalang dalawa at nanirahan sa Glicanera. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, nagpatuloy sa pag-aaral sa college si Caroline. Si Babis naman ay nagtatrabaho bilang piloto. Kapwa active ang mag-asawa sa social media, doon na ibinabahagi nila ang mga masasayang sandali sa kanilang buhay. Kung pagbabasihan ng mga post nila sa social media, kahit sino ay magsasabing kapwa masaya sila sa kanilang pagsasama. Subalit ang mga binabahagi nila sa social media ay kabaligtaran ng mga nakasulat sa diary ni Caroline. Ang diary ay puno ng pagdududa ni Caroline sa kanilang relasyon. Nakalagay doon na noong 2019 ay nagkaroon sila ng seryosong pag-aaway ng kanyang asawa. Nabanggit din niya ang kanyang planong paglayas at pagtuloy na muna sa kanyang kapatid na babae. Nakasulat doon na hindi niya sigurado kung kaya pa niyang makisama kay Babis. Inilahad niya na si Babis ay isang manipulative na tao at control freak. Sa kanilang kasal, pinili ni Babis ang hindi pangkaraniwang celebration. Ang karaniwang kasal sa Greek ay tulad din ng kasal sa iba't ibang panig ng mundo na dinadaluhan ng mga kamag-anak at kaibigan para i-celebrate ang pag-iisang dibdib ng mga ikinakasal. Hindi ganito ang naging kasal ni Babis at Caroline, isang senyales na nais ni Babis na ilayo si Caroline sa mga taong malalapit sa kanya. Sa kanilang tahanan, si Babis lamang ang kumikita ng pera dahil nag-aaral pa si Caroline at walang naitatabing salapi. Sa tuwing nagpapadala ng pera ang kanyang ina na si Susan, kinukuha ito ni Babis sa kanya. Sa diary, sinabi ni Caroline na hindi niya maiwan si Babis dahil mahal na mahal niya ito kahit lubos na siyang nasasaktan sa kanilang relasyon. Nang mabuntis siya ay tuluyan na siyang nawala ng choice na kumawala sa relasyon dahil ayaw niyang lumaki ang kanyang anak sa isang broken family. Isa pang naitala niya sa diary ay noong 1 buwan pa lamang ang kanilang anak ay sinabihan na niya si Babis na gusto na niyang umalis. Nabanggit din niya ang isang bahay sa Athens na nung una ay mala fairy tale pero kalaunan ay naging isang bangin na puno ng sakit, takot at kawalan ng pag-asa. Nilamon na daw siya ng bangin na ito at hindi na siya makatakas. Na-retrieve sa phone records ni Caroline na ilang oras bago ang kanyang pagkamatay, nag-away at nagpalitan ng masasakit na salita ang mag-asawa sa pamamagitan ng text messages. Nang panahong yon ay parehas naman silang nasa bahay pero hindi nila magawang harapin ang isa't isa, senyales na hindi na maayos ang kanilang pagsasama. Sinabi ng mga investigador kay Babis na siya na ang bagong suspect sa pagpatay kay Caroline. Ipinakita sa kanya ang mga nag-uumapaw na mga ebidensya at mga inconsistencies sa kanyang mga salaysay. Makalipas ang 8 oras na interrogation ay napaamin na rin nila si Babis. Subalit ang mga binigay niyang detalye sa kanyang pag-amin ay puno pa rin ng kasinungalingan. Ayon kay Babis, nagkaroon sila ng pagtatalo ni Caroline bago niya ito mapatay. Ang bata daw ang pinag-ugatan ng kanilang away. Gusto ni Caroline na lumayas na at desidido niyang dalhin ang bata sa kanyang pag-alis. Dahil dito ay nawalan na ng control si Babis dahil di niya kayang mawalay sa kanya ang kanilang anak. Sinabi pa niyang hinagis ni Caroline ang anak sa kama habang pilit siyang pinapalayas. Sinabi rin niyang si Caroline ang naunang pisikal na nanakit. Patuloy daw siyang sinasaktan nito hanggang sa magdilim na ang kanyang paningin. Kinuha niya ang unan at idinagan niya ito sa ulo ni Caroline hanggang sa tumigil na ito sa paghinga. Naisipan niyang i-dispose ang labi pero alam niyang imposible niyang magawa ito. Kaya naisip niyang ibintang ang pagpatay sa ibang tao. Pinalabas niya na nilooban ng kanilang bahay. Maging ang alagang si Roxy ay tinapos niya rin. Nilagay niya ang kanilang anak sa tabi ng wala ng buhay na ina at iginapos ang sarili sa pamamagitan ng lubid at duct tape. Sinabi niyang karapat-dapat niyang pagbayaran ng lahat ng kanyang nagawa at humihingi siya ng tawad sa lahat.
Subalit umamin man siya ay sinisisi pa rin niya si Caroline dahil hindi daw mangyayari ang lahat ng ito kung hindi siya nagbanta na ilalayo ang bata. Sinabi rin niya na dahil sa nangyari ay lalaki ang bata na walang kinikilalang ina. Si Babis ay hinatulan ng guilty sa premeditated murder, false reporting, false testimony at animal abuse. Sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo at karagdagang 11 years at 6 months. Kailangan din niyang magmulta ng 21,000 euros. Ang custody ng bata ay napunta sa mga magulang ni Caroline. Kalaunan ay dinala siya sa Pilipinas para dito siya lumaki kasama ang kanyang mga pinsan.